Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Isang magandang umaga. Ngayon po ay 11, 11 ng Agosto 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:57 ng umaga. Medyo nadili ako kasi nagalaw ko yung sound, medyo mahina eh. Aywan ko lang kung malakas na ito ah, ay wala na akong oras ay sige na. Bahala na kung mahina ito I-adjust ko na lang bukas siguro. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, direct po dito sa Los Angeles, California. Patungkol po dito mga kababayan, mga minamahal, marami kasi ang nagtatanong kung babalik pa si Lauren Ligarda at ang kanyang anak. Palagay ko po ay hindi na babalik yan. Although na ngayon, pagbukas ko ng YouTube, kaninang alas 5, ay may balita na ah, medical leave 11 to 12 nag-file si Lauren Ligarda o yung opisina niya ng isang medical leave. Pero ganun pa man, ako ay naniniwala na hindi na babalik yan. O maaring babalik yan pag nagpalit na ng administrasyon o naging favorable na sa kanya yung atmosphere, hindi ba? At ito po ang mga ito po ang mga kadahilanan ko. Una ay hindi sanay si Lauren Ligarda at saka yung anak niya na makasuhan ng ganyan o mabilanggo. Hindi sila sanay. Kasi nga ay iba ang iba. Nag-umpisa si Lauren sa broadcasting po yan broadcaster po yan oh, hindi naman talaga politiko yan. Ang mga politiko ay talagang yung iba talaga nabibilanggo yan nakakasuhan, nabibilanggo. Pangalawa ay mabigat po ang kaso mabigat yung kaso nila, talagang overwhelming yung mga ebidensya o kaya mabigat ang mga ebidensya. Kaya palagay ko hindi babalik Pangatlo, ang umuusig ay walang mantsa. Ang ibig kong sabihin po, yung taga-usig o yung nagrereklamo sa kanila ay walang bahid ng korupsyon. Mayroon siguro pero maliliit lang yan o kaya ay yung parang normal. Ay ito sa kanila grabe talaga hindi ba? So, yung nag-uusig sa kanya, hindi aatras yan kasi nga walang bahid ng korupsyon. O yun nga, maliit lang ang korupsyon siguro. Bihira naman yan sa mga politiko na wala. Pero nga, depende po yan Depende sa pananampalataya. Kung alam mo na sobra na, ay hindi mo na kukunin yan. Depende po yan sa pananampalataya. Maaring yung iba po ay nakukumbik, hindi ba? Kasi ang isa sa trabaho ng Holy Spirit is to convict. Ayan po, kinukumbik yung tao. Na aminin mo na yan o wag mong gawin yan o kasalanan yan. Ayan po. One of the work of the Holy Spirit is to convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Tatlo yung ginagawa kasi ng Holy Spirit.
is to convict the world of sin. Sasabihin sa iyo na kasalanan yan. Sasabihin din sa iyo na ito ang tama, and of righteousness, and of judgment. Sasabihin sa iyo, ay may kabayaran yan, o may judgment yan, o may hatol dyan. Yan po Kung 7 yan o 9 yang ginagawa ng Holy Spirit, isa yan. Isa yang to convict the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Kaya hindi na po tayo magtataka kung yung iba bumabaliktad o nagre-recant o bago mamatay, katulad ng ganong kay Ragos, bago namatay ay nag-recant. Kasi nga mayroong Holy Spirit po O mayroong, kung ayaw nyong maniwala sa Holy Spirit, mayroon tayong kanya-kanyang faith, pananampalataya. Diyan po nagkakaiba ang tao. Kahit parehas na nag-aral yan ng abogasya, kahit na parehas silang iisa ang kanilang tatay o nanay o yung ethnic, ay iba-iba po yan dahil nga doon sa pananampalataya. Di ba? Ano pa? Ay ito po ang matindi po Noong kapanahonan ni Duterte, at hindi po ako nagsasawa na sabihin ito, noong kapanahonan ni Duterte, they act with impunity. Kaya mahihirapan talaga sila ngayon na ilaban yan. They act with impunity. Ay ano ba ang ibig sabihin ng impunity? Ang ibig pong sabihin yan ay wala silang kinikilalang batas Ayan po They act with impunity. At idagdag ko pa, ang nakasulat po sa Biblia ay wala silang kinikilalang batas kasi gusto nila sila ang batas. Yan po ang nakasulat sa Biblia. At kung may haharang sa kanila, kakasuhan nila o ibibilanggo nila o kaya ay igigipitin ang mga negosyo. Ipapasara ang mga negosyo. Ayan po with impunity po yan. At nangyari po yan sa panahon ni Duterte. Marami pong presidente tayo. Pero bihira yang ganyan yung ginawa sa kapanahunan ni Duterte. Bihira yang ganyan. Si Marcos, nung bandang huli, yung senior, ay bandang huli na. Ganun na ang style. Pero nung una, si Marcos po, yung senior ay parating sinasabi niyan ay rule of law. Diyan ko nga unang narinig kay Marcos yan yung tandang Marcos, we must follow the rule of law. Parating ganyan yan. Kung ano ang nasa batas kanya, yun ang ating sundin. Ay bandang huli, ay ayun na nga kurap po ang tao o kaya makasalanan ang tao, o marumi ang politika, ay bandang huli ay nung nagsalita na siya ng nung what our friends are for, hindi ba? Narinig ko po yan. Pero ginagaya na ng ibang tao. Pero ang una kong narinig na politiko niyan ay si Marcos. What our friends are for. Ay ayan na nga, ay wala na pala ding batas, hindi ba? Kung kaibigan mo yan, ay sige na, hindi ba? At ay mapagbalat kayo po ang tao hindi ba? Mayroon pala siyang ganun na style na what our friends are for, ay pero nga hindi niya pinaparinig yan doon lang niya pinaparinig sa mga kaibigan niya, ay kung minsan ay nakuha ng media, hindi ba? O napakinggan ng media, ay isinulat sa balita. Yan po verbatim. Kung ano ang pagkasulat ay kung ano ang pagkarinig, yun ang isusulat. Ay kasi po ang tao gusto marinig na yung ganun sa sinabi ni Irap.
doon sa Lunita, doon sa Quirino Grandstand, nung siya ay nanumpa, nung siya ay inauguration po yun eh. Walang kaibigan, sabi nga walang kamag-anak. Palakpakan po ang mga tao doon kasi nga yun ang gustong mapakinggan ng tao. Kung ano kasi ang gustong mapakinggan ng tao, alam na mga scriptwriter yan eh. Oh, kaya lang lumagpas. Lumagpas si Irap. Nung sinabi niya, kinabahan na ako eh. Opo, munagin na kasi ako noon eh. Kaya lahat ng napapakinggan ko po na nagsasalita sa entablado, lalo na sa ganyan, ay maraming audience po eh. Pag napakinggan ko yan, kinakabahan ako, pero may nangyayari talaga. Ang sinabi niya ni Irap ay dinagdagan pa niya kasi walang kaibigan, walang kamag-anak. Oh, ano po ang dinagdag niya? Salita ng Panginoon po eh. Na dapat ang magsalita lang doon ay Panginoon. Ang sabi niya, huwag mo akong subukan huwag niyo akong subukan, sabi, ay Panginoon lang po ang dapat magsalita niyan. Ay siya, tao siya eh, hindi ba? Limitado po siya eh. Limited in years, yung edad kasi mamamatay eh. O sa kaalaman, limited din sa you cannot be in two places at the same time, hindi ba? Ay bakit ganun ang sasabihin niya? Ang Panginoon lang po ang pwede kasi nga ay pwedeng mag-teleport eh, hindi ba? Ay siya, hindi naman pwede eh. Ang Panginoon ay abot ang kanyang paningin kahit saan dako. Kaya pwede niyang sabihin yon, huwag niyo akong subukan. Doon pa yan sa Deuteronomy, hindi ba? Ayun na nga, kaya natanggal siya. Ngayon ay ito si Loren Legarda, they act with impunity ito eh. Nung kapanahunan po ni Duterte, sila na ay hamak mo walang kumpanya, walang mga tauhan, walang group of engineers. Ay hindi naman engineer yung anak niya, ay bakit bibigyan ng lisensya yan? Hindi ba? Ipakita niya muna saan ang planta niya. Hindi ba? Kung nagsisimula man lang siya ng maliit. O kaya, kung nagtrabaho yung anak niya dito sa Silicon Valley at nakuha yung mga teknik, pwede yun. Dadalhin niya sa Pilipinas, magtatayo siya ng planta. Pwede yun. Ay, pero 21 years old eh. Paano yan? Hindi ba? Pero pinaburan dahil nga ginamit ang yung tinatawag nga natin na with impunity. Ibinigay ang lisensya at ang nakakatawa pa dyan ay bininta pa niya yung lisensya. Wala nang ginawa na planta at paano ka naman gagawa ng planta? Ito nga dito sa amin mayroon silang tinarget. Dito sa Zambales ay sinasabi ko na 20 years ago pa yun. Sinasabi ko na kalukuhan yan. Magtatayo daw ng planta. Kung magtatayo ka ng planta yan, ang unang gagawin yan, magtatayo ng bag house yan. Kasi mga 1,000 tao ang gagawa niyan, yung planta. Yan ang una nilang gagawin, yung bag house. Ay wala eh. Ay wala nga. Hindi ba? Bank house, yung security yung housing ng mga tao o yung security ng mga materials at yung perimeter fence. Ay wala eh. Puro balita. Kaya kako, bogus lang yan. Ay, bakit nila nagagawa? Ay yun nga, may kontak pala sila. Si Duterte yan. Pinaburan na sila ng pinaburan. Kaya ganyan. Ay ngayon, ay wala na magprotekta sa kanila, wala na silang proteksyon, ay ganyan na nga ang mangyari dyan. Ang masama kasi dyan ay
may maliliit na businessman na medyo kaya siguro kung maliliit lang na negosyo ang ikwan nila, ay wala na kasi ibinigay nga dyan eh. Hindi ba? Na bawal po yan. Na ikaw na ang gagawa ng planta, ikaw pa ang magsusupply ng mga materialis galing sa ibang bansa. Walang ganun. Wala. kung construction ka lang. Oo, ganun yan. Ay, wala eh. Wala siguro itong mga kwan natin ay walang nag-a-advise na yung mga engineer na na-involve sa ganyan. Hindi ina-advisean o kaya ina-advisean sila pero hindi sila nakikinig kasi nga pera po yan eh. Yan sa mga pagbigay ng mga lisensya, pira-pira lang diyan kasi eh. Oh, sige. At ito po ang Bible verse na isi-share ko sa inyo, bakit hindi nababalik yan? Oh, ito po Proverbs 28 verse 1, the wicked flee when no one pursue, but the righteous are bold as a lion. Yan po nakasulat. The wicked flee. Sa iba, pinapalitan ito, the guilty flee when no one pursue him. But the righteous are as bold as a lion. Ayan po ang nakasulat. Ay oo nga naman, ay kung inosente ka, bakit hindi mo haharapin yan, di ba? Ganun po kay Dilima. Oh, hinarap niya kasi alam niya na piki yung mga testimonya eh. Ay kung mamatay siya, ay may Diyos naman, hindi ba? Ako, ganun ang iniisip ko po eh. Kahit mamatay ka, ko yan si Dilima sa bilangguan, ipagpalagay na inabutan siya ng kamatayan sa bilangguan. Oh, ay may Diyos naman kako eh. Ngayon, kung 5 yung nag-testify, ay iyon ang mananagot sa Diyos. Kung 5 yung attorney na naglakad yan, mananagot yun sa Diyos. At kung si Duterte ang may pakana, mananagot siya sa Diyos. Hindi ba? Oh, fair po ang Panginoon eh. Fair. Bakit? Ay alam niya lahat yan eh. Walang lingid sa kanya. Oh, kaya ako, mas nagtitiwala ako sa judgment of the Lord. The judgment of the Lord are right. And they are righteous altogether. Oh, more to be desired than they than gold, than much fine gold. Sweeter than the honey, than the dripping of honey in the honeycomb. Hindi ba? Mas matamis pa nga daw eh. Yung o mas gugustuhin pa ng mga tao eh, kisa gold eh. Yung hustisya, hindi ba? Hustisya po eh. Kahit na bayaran mo yung tao, sige, tatanggapin yan. Pero hindi mo alam kung pinatawad ka na o hindi eh. Dahil humihingiling pa siya ng hustisya. Ayan po, kaya nga yung the judgment of the Lord are righteous. Righteous, and they are righteous altogether. Hindi ba? Kaya nga, more to be desired, hindi ba? Than gold. Oh, yun na lang eh, hindi ba? Oh, kaya nga, yung mga tao na naapi, ay iisa ang sinasabi nila eh. Ninakawan ng, pinirhisyo, o nilanggrab yung lupa, o kaya ay pinatay yung anak, o nirip yung anak, ay, sir, magdidemanda pa ba kayo, sir? Ay, hindi na, sir, sabi nila. Hindi na, sir. Ipasa Diyos ko na lang. Ayan po eh. Hindi ba? Oh, ay ito si Loren Regalda ay tumakbo o nagtago o tumakas, ay walang natin, pero ako, iisa nakikita ko dyan eh, the wicked flee when no one pursue him. Ayan po, At ito nga sa Romans 8, verse 31, what then shall we say in response to these things? Hindi ba?
Ano daw ang sasabihin natin? Although na may hawig lang po ito, may hawig lang, pero hindi talaga ito ang topic dyan. Oh, pero may hawig, kaya ay pinili ko. If God is for us, who can be against us? Ayan po, If God is for us, who can be against us? Yan po ang sabi ni Paul sa mga Romans. Ang sabi niya, what then shall I say in response to these things? Sabi niya. Ano ba yan? Ano bang pwede kong sabihin dyan o pwede nating sabihin dyan? Kasi kinukubkub din sila o minamaltrato sila o nasa kanila ang katotohanan, pero pilit silang ibinubuwal. Ayan po, ay ang sabi ni Paul ay, if God is for us, who can be against us? Ang sabi niya. Kung nasa iyo ang katotohanan, parang ganun kay Dilima, hindi ba? Kinasuhan siya ng drug lord ata ang kaso siya o ay hindi naman totoo, ay nasa kanya ang katotohanan kay Dilima hindi ba? Ay who can be against us? Yun po Pero sinabi ko na kahit na mamatay pa si Dilima sa loob ng bilangguan, parurusahan lahat yung tao na involved si Aguirre, hindi ba? Parurusahan yan Kasi pangako po ng Panginoon yan At ang problema dyan, ito po na hindi nyo nakikita. Ang demonyo, gusto lahat mapunta sa impyerno ang tao. Kaya tuwang-tuwa siya kung 6 ang nagtestify, o 6, punta na yan. Yung attorney, 6 din, o 6, hindi ba? Kasama na si Aguirre siguro. At saka yung promotor, sino bang promotor? Ay si Duterte. Kuwan yan, parurusahan yun. Yun po ay samantalang si Jesus Christ, ayaw niya na mapunta ang tao sa impyerno. Ayaw niya. Ang gusto nga ng Diyos ay lahat ng tao ay maligtas. Pero nga wala siya magagawa hindi ba? Wala siya magagawa kasi nga ay yung may belief lang If you believe, hindi ba? Yung may faith lang. Ngayon, hindi ka naman niya pipilitin kung ayaw mong makinig ay paano ka naman magkakaroon ng paniniwala kung hindi ka nakikinig? Hindi ba? Yun lang po yan Gusto ng Diyos na lahat ng tao ay makapunta sa langit. Kasi yun ang una niyang plano Makasama niya si Adan sa paraiso. Hindi ba? Kaya mahirap buwagin yun. I-maintain niya yun. Ay kaso nga, pero iba na ang paraan. Iba na ang gagawin niyang paraan if you believe. Hindi ba? O kung may faith ka. Ayan po At very, very fair po yan. Bakit? Tanungin niyo ako, bakit fair? Ay, wala ka namang gagawin Maniwala ka lang parang ganun sa nakapako na, hindi ba? Nakapako na. Kasama ni Jesucristo, nakapako na. Nung una minamaltrato niya si Jesucristo. Kung talagang Diyos ka, pakawalan mo ang iyong sarili. Sabing ganun. Pero nung bandang huli, ay nagsisi na rin siya Ay ang sabi niya this man commit no sin. Sabi niya, pero tayo, kanya, inamin niya na magnanakaw sila Tayo, kanya, dalawa yun na nangungutsa sa kanya nung una. Pero tayo, kanya, ay deserve natin ito kasi magnanakaw tayo. Bandang huli, nung malapit na talagang mamatay, ang sabi niya ay, remember me, sabi niya. Remember me when you come into your kingdom. Ang sabi niya. Adi, naniwala lang siya, hindi ba? Wala naman siyang ginawa Nakapako na siya Hindi ba? Ano pa magagawa niya? May maitutulong ba siya? Wala. Naniwala lang siya. Kaya very fair po ang Panginoon. Kahit na nakapako ka, kahit bibitayin ka na bukas, kahit na hari ka, kahit artista ka, pwede mong gawin
Kahit alipin ka, katulong ka, hindi ba? O, nagsisirbisyo ka sa amo mo, pwede mong maniwala ka kay Jesus Christ. Wala kang gagawin. At very fair po yan. Kasi nga, hindi mo kailangan ang sintabo. Hindi mo kailangan ang cellphone para maniwala. Ayan po Hindi ba? O, ayan. If God is for us, who can be against us? Paulit-ulit lang po ako dito, At itong Romans 8, verse 37, yet in all these things, sabi ni Paul, in all these things, sa lahat ng ito, sabi ni Paul, we are more than conquerors. Sabi niya. Ay, ang ganda pong pakinggan, hindi ba? Conqueror ka hindi ba? Ay lahat po ng tao gusto maging conqueror hindi ba? Ay in all these things, hindi lang siya conqueror kung hindi more than conquerors. Through Him who loved us, sa pamamagitan ni Jesus Christ. We are more than conquerors. Ay ako nga yung lolo ko po yung lolo ko ay yun pag nagagalit yun ay nagsasalita ng Espanyol yun ay maraming Aita doon sa amin, yung original na tao doon, mga Aita. Ang tawag niya ay kongkista. Kongkista. Bakit mo ka kulolo tinatawag na kongkista yan? Ay sila ang na-conquer pala. Kasi ang nag-conquer sa atin ay yung mga Espanyol, hindi ba? Kaya ang tawag niya, kasi may lahing Espanyol yung lolo ko ay kongkista ang tawag niya. Kasi nga sila ang conqueror. Pero wala na, mahirap na rin kasi nga lansalin lahi na po yan Hindi ba? Wala na rin yung mga kayamanan, hindi ba? Pero yung apelyido niya ay ganun nga. Espanyol. Sige po at hanggang dito na lang po at sana ay may natutunan tayo sa ating pakikinig po at dalahin ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay may wisdom tayo na kukuha sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.